Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera. Kung kanina medyo pinaubaya muna natin sa desisyon 2025 ng DZRH kasama ang DZRH at KBP at buong MBC Media Group ang ating programa. Ngayon naman po, para sa inyo naman na ulit ito. Para sa inyo rin naman yung kaninang ginawa ko. Oo. Ito po ay ang Top Secrets. Kung saan pwede kayong makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Ang programang nagpo-promote sa radyo ng Will Listen and We Don't Judge Culture. Ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakinggan. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Hello, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Just call me Juana. Juana, ilang taon ka na? 32 po. 32. Sang lupalop naman galing si Juana? Ilocos Region. Ilocos Region. Naimbag nga rabi. Tama ba? Ano yung bagarabi imat kanya Rocketera? Ay, salamat na pintaskan. Napintas una kaka. Salamat marunong naman ako pero basit lang. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay. Juana, 32 from Ilocos. Ano ang top secret mo? May feeling ako. Parang may relasyon ako ngayon sa kapitbahay ko. Binata. May ka-fling ka, parang may karelasyon ka, at itong karelasyon mo ay kapitbahay mo, tama ba? Yes. Kung single siya, what makes it complicated? Ako. Bakit? Meron ka bang pamilya? Yes. Ilang taon na kayong nagsasama ng partner mo? Almost 13 years. 13 to 14 years. May anak na ba kayo? Yes. Kasal ba kayo? No, not yet. Ano siya? Bali, nasa abroad din ngayon. Overseas worker din. So, hindi forever nakasama mo siya sa loob ng 13 years? No, actually, since lang nung nag-abroad ako. So, akong naunang nag-abroad, which is in 2022. Then, kakauwi ko lang last December. And then, nung 2024, siya naman yung nag-abroad. So, hindi kami nagkita, parang ganun. So, kailan nagsimula itong relasyon ninyo ng kapitbahay mo at paano to nagsimula? Actually, hindi, lagi ako nagsasabi, nag-start ito nung nakaraan lang, let's say, last month. Birthday ng niya, kamag-anak niya, and then may parcel lang naman kasi, may parcel na dumating, so, ako naman na sa feeling mabait, laging pag walang tao mga kapitbahay, so ako yung nagpipick up muna, and then nagbabayad, and then babayaran na lang nila ako pag Ang sarap mo naman maging kapitbahay. Sorry? Ang sarap mo maging kapitbahay. Ikaw munang nagpapaluwal ng pera habang di pa sila dumarating. Oo nga, yun na nga kasi nung time na yun, nung hapon na yun, so pinicturean ko siya. And then sinend ko sa kanya. And then sabi niya, grabe, ikaw na. Ano talaga, sabi niya sa akin. Kaya nung dumating ka, grabe yung pagkagusto ko sa'yo. Sabi niya ganun. Parang dun ako na parang, nabuhayin yung matagal na tigang. Nabuhayan yung matagal ng tigang. Masasabi mo bang ikaw yon? Yes. Sorry. Kasi matagal nang wala talagang dilig, ganon? Yeah. Okay, so pagkatapos nung remarks na yon, nung kapitbahay mo na kaya gusto kita ganyan,
Ano nang sumunod na Yeah. nangyari? So, akala ko, wala lang. Parang ano naman, alam niya na kaibigan kasi ano din siya. Hindi na siya totally kaibigan ko. Dito lang din naman kasi ilang years na rin naman ako nakatira dito. Ako yung anong parang, nung sa Ilocano pa ako yung dayo dito sa lugar na to. So, yung asawa ko yung talagang kilala. Ngayon, kilala nilang barkada din. Hindi na si totally barkada. Kaibigan nila yung asawa ko. So, kilala. Yan. And then, nung since kasi hindi lang naman kasi siya actually. Pero hindi ko pinansin sila. So, dito lang ako parang napaano sa kanya kasi palagi kami mag-uusap halos katabi lang ng bahay. Isang bahay lang ang pagitan. So, nag-boarding house kasi kami dito. And yung may-ari nitong bahay na to is pinsan niya. So, halos magkadikit lang din. Bago lang din ako dito na na tumira. Dati kasi doon ako sa biyanan ko natutira, parang ganun. So, lumipat lang gawa nang wala yung asawa ko. So, ganun. Eh, Juana, sino kasama mo dyan sa boarding house? Yung dalawang mga anak ko po. So, I have 2 kids. And then, so, it started na ganun. Eh, parang parang simpleng usap. Casual. Literally sa akin wala. Oo, casual lang. Pero, hindi ko alam na parang napapaano siya. Parang sa kanya ay sobra-sobra yung Kasi, kung makapag siya yung todo bigay yung niya, effort niya na ingat ka, mga ganon. Kahit noon pa kasi, kahit noon pang kadarating ko, mapapasuyo lang kasi pag may pinapaano dito sa boarding house, siya yung tinatawag. Siya yung tinatawag ng pinsan niya na may-ari nitong bahay. Ayusin or ganyan. So, ako naman si friendly. Usap-usap. Yan. Akala ko kasi, syempre, sanay din ako sa pagiging madaldal. Akala ko kaibigan lang. Pero sa kanya pala iba. Pwede mo malaman kung ilang taon na tong kapitbahay na to? 30 plus na din siya. Coming 40. So mas matanda siya sa'yo. Yes, and binata. At binata at wala talagang sabit? Yes. So paano niya Literally. sinabi sa'yo na iba na yung nararamdaman ko sa'yo? Sinabi niya ba o naramdaman mo na lang? Inamin niya talaga. Hindi, kaya parang sabi ko, ano bang trip mo? Alam mo na pamilyado ako. Sabi niya, okay lang. Kung tatanggapin mo. Okay. Anong sagot mo? Wala kung hindi. Sabi ko lang, pamilyado ako. Wala akong Kasi, di ko din naman siya Kumbaga parang sa akin, usap lang. Pero tuwing sa kanya, care na. Yung parang simpleng wag mong hahawakan yan, madumi. Parang, masyadong siya. Papasweet. Ano bang tawag doon? Kumbaga nagiging caring na siya, extra caring, extra malambing, umi-extra na siya sa lahat ng bagay, ganon. Actually, masyado siyang ganun, kahit noon pang kadarating ko. Pero mas malala ngayon. Pero hindi ba sa lahat ng tao ganon siya? Hindi kasi siya totally na mukha siyang introvert. Na parang andito lang, hindi naman siya total na yung madaming barkada talaga. Kaya hindi ko ganong nakikita na parang care din siya sa iba or At saka, ako din naman, kasi tutok din naman ako. Mostly, din naman ako sa mga anak ko. Kaya parang wala lang din sa akin. So hindi ko alam kung anong style niya. So, kailan nangyari yung talagang masasabi mo na, ay, may relasyon na kami? Paano mo naramdaman yung ganong klaseng punto, 'di ba, ng buhay ninyong dalawa? Oo. Yung parang constant na siya, communication. Yun lang naman. Parang, may I miss you na ba and I love you? no, nothing. Wala. So, saan kayo nag-uusap? Through chat. Kasi, katabi ng bahay is uncle niya din. So, wala lang din. Parang, sabi ko nga, ang pagiging pagiging palakaibigan ko ay sama na sa iba. Iba na yung definition nila para sa kanila.
So masasabi mo ba na itong kapitbahay mo lang yung nahulog sa'yo at ikaw hindi ka naman talaga completely nahulog sa kanya? Yun na nga, parang napapaisip din ako kasi naghanap din ako ng atensyon. Parang ganon. Kasi siya, baliktad nga yung oras ng asawa ko dito sa Pinas. So, I don't know, siguro, parang... You like the attention? Ano? Sorry? Yes. Yes, parang ganun. You like the attention pero you have no intention of returning the Yes. love and care of that person. Yeah. Yeah. At the end of the day, mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Oo naman. Oo naman, mahal na mahal ko. Yun lang, parang napapaano lang. Hindi ko alam kung paano ko siya, hindi ko alam kung paano siya itigil. Sorry. Pwede bang malaman, Juana, kung up to what extent na yung nangyari sa inyo nitong kapitbahay mo na to? Alam mo na, he wants sex already. Pumayag ka ba o I hindi? said no. Pero sabi As mo far as kanina I know. natutuyo ka na. Sayang naman. Charot! Uy, Darot. Ay, charot lang yun, ha? Oh my God. Literally, tuyo na. Ilan ba babalik yung asawa mo? Next year pa. May video call naman, ah. Yes. Every time actually. Lagi naman kami nag-uusap. Alam niya, na minsan niya, nandun ako sa pag tuwing nag-uusap, dumadaan ako dyan sa bahay nila, ganyan. Naririnig niya, nag-uusap kayo na asawa ko. Alam niya, kumbaga. Ikaw ba, Hindi ko okay ka alam. sa ganung klaseng lalaki na alam naman pala may asawa ka pero hindi ka pa rin tinitigilan. So, anong plano mo ngayon? Yun na nga, parang hirap. Sorry. Gusto kong humingi din ng advice. So, Alam mo ba na ang programang to hindi nagbibigay ng advice pero pwede kang mag-send ng Gcash. Charot! Ay, charot lang with Darot, Juana. Baka mamaya totohanin mo, ah. sorry. Hello. De, chinacharot with Darot lang kita. Sabi ko, ang programang to hindi nagbibigay ng advice pero nagpapasend ng Gcash kasi pwede naman magbigay ng advice basta may lagay. Pero baka mamaya totohanin mo. Joke lang yun, ah. Anyway. So, alam mo, yung sinasabi ng taong bayan dito ngayon, layuan mo na. Oo. May iba bang paraan para mag-iba ka ng apartment para makalayo sa kanya? Actually, wala. Kasi probinsya kami talaga. So, walang nagpapaupahan dito na malapit sa paaralan ng mga bata. And then, let's see, safe kami. Parang ganun. Hindi ka rin pwede bumalik ba sa biyanan mo? Ang asawa ko yung maayaw. Kasi nag-away sila nung nasa Malaysia pa ako. So, parang hindi naman totally naman kumbaga, away mag-ama na lasing. Ngayon. So, and then inano na din ang asawa ko, lalo puro kami babae. Pag lasing yung biyanan ko, ganyan, baka masabi, ganyan. So, umiiwas na lang din siya. Okay naman. Kung hindi lang dahil doon sa Actually, sa totoo lang, hindi lang siya kaya nasabi kong ganun. Kasi since dumating ako, hindi ko alam. Parang, ilan na silang nag-chat sa akin na parang, may time, yung parang, naghahanap sila ng, alam mo na, Juana, feeling ko Gusto kamukha lang mo si nila Marian Rivera. Sino kamukha mong artista? Sino kamukha mong artista? wala po. Pero feeling mo ba maganda ka, ganyan? Kabigabigani, ganyan, malakas ang dating, aura, ganun. Actually, ako po yung yung, alam mo yun, yung mga kaibigan na na may crush ako, ever since high school ako or nung nag-aral ko. Yung mga kaibigan ko, crush ko yung guy, pero yung guy, crush niya yung friend ko. So ako yung loner, parang, hindi ako maganda, ganon. Pero nung dumating ako ng Malaysia, nung nag-work ako ng Malaysia, hindi ko alam, basta naging away, napagseselosan na ako ng amo ko.
At napapagalitan na yung driver kasi ako daw palaging kinakausap, may gano'n. So, Or sabi ko, Baka may hello? aura ka ng welcoming ka, tsaka approachable. Tsaka baka din iba kasi yung hangin sa Malaysia, di ba? Nakakaganda rin yata ng kutis yung yung kapag nasa ibang Nga, bansa pero ka eh. Ako pa din, sabi ko nga, wala naman inangasabi sa akin ng mga kapitbahay. Parang hindi ako kagaya nung iba na pag nag-abroad, ang yabang-yabang na. Sus, Diyos ko, sabi ko, wala pag-iyayabang ko nagkatulong lang naman ako doon, nagkuskus ng inidoro, sabi ko, ano pang pagyayabang ko? Ang pagyayabang ko, yung safe ako nakauwi. Yun ang maging pagyayabang ko. Kaya parang nga sabi nga ng kapatid ko nung tuwing nag-uusap kami, parang mayor dyan, kasi habang naglalakad ako pa uwi, kasi mostly pag malapit na ang school, naglalakad ako, tatawagin nila ako, nag-hi sila, ay, auntie, nakipag-usap ako. Sabi ng kapatid ko, tatakbo ka bang mayor? Malakas ang appeal mo. Juana, ibig sabihin nun, malakas yung appeal mo kasi maraming tao yung, kumbaga, gustong mag-approach sa'yo. Kumbaga, nakikita nila yung aura mo na pwede talagang lapit-lapitan anytime. So, Juana, ito na lang, medyo overtime na kasi tayo sa pagkakataong ito. Ang tanong ko sorry. is that, ano na ang sa palagi mo magiging paraan mo para makaiwas dito sa temptasyong ito? Kasi tatandaan mo, 'di ba, na ang temptasyon hindi naman yan yung mismong lalayo sa iyo Ang tukso, 'di ba, hindi naman yan yung lumalayo sa iyo, walang paang tukso. Kumbaga makati yan, higad yan, lumalapit pa sa iyo, dumidikit, na malagkit, ganon. Ikaw mismo na tao, syempre, ikaw yung talagang maglalayo ng sarili mo dun sa tukso o dun sa temptasyon na yun. So, ano yung mga nakikita mong posibleng paraan para makalayo ka dito sa tukso o temptasyong to? Siguro, i-block. Right? Di ba? Simple answer, pero palagi ko kasi siyang nakikita, hindi ko siya maiwasan na hindi makita kasi magkatabi lang. So, sorry, pinagtatawanan na ako ng mga ngayon. Pero pag nasa point ka kasi na parang, wala lang, parang nakahanap ka ng kaibigan, parang hirap magipag-ano. Oo naman. Kumbaga, nandun ka sa parte na kaibigan ng turing mo sa taong to. Kaya lang, syempre, mahirap din yung part na babae ka, lalaki siya, wala yung asawa mo. Kumbaga, nandun ka sa punto ng buhay mo na pag pinasok ka dyan sa bahay ninyo, tas wala yung mga anak mo, 'di ba? O minsan nga, pag talagang nakaramdam ka na ng init ng panahon, init ng katawan, hindi mo na namamalayan. Ayan na, ginagawa nyo na yung bagay na hindi naman dapat gawin dahil sa sa emosyon na bigla-bigla na lang nag-take over sa katawang lupa mo. So, napakaganda rin naman ng sinabi mo na i-block. Pero alam mo, inisip ko naman, pag binlock mo ba, mas maayos ba yung magiging pakiramdam mo pagkatapos mo siyang i-block? Hindi mo ba siya hahanap-hanapin? Kasi baka mamaya pag binlock mo naman talagang mas lalo kang mahayok sa kanya. Minsan kasi mas okay din yung part na hindi mo siya ibablock, kausapin mo na siya na maayos na ito yung intention mo, hanggang dito lang, kaibigan pa din, pero hindi na ganun kalalim at hindi na dapat lumalim pa kung ano man yung pagkakaibigan na meron kayo. Kasi you have to really set boundaries Yeah. Thank you. Tsaka Juana, tandaan mo, alam niya na may asawa ka. Tapos, Yes. nagtanong siya sa'yo kung po pwede na makapasok sa kuweba ng isang Juana. Yung palang parang ang red flag na nun. Kasi papayag ba ang isang matinong lalaki na mayroong asawa o pamilyadong tao yung babaeng i-eme niya? 'Di ba? Kung ikaw gusto mo talagang seryosohin ang isang tao, nasa seryosong pag-iisip ka, hindi mo gaganunin lang yung babaeng parang minamahal mo, 'di ba? Posible din naman kasi na parang politiko lang din 'yan. 'Di ba? Lulunurin ka sa mga matatamis na salita.
Kumbaga, papakitaan ka ng mga magagarbong gawa, ganyan. Minsan padadalhan ka ng bulaklak, tapos, ayan, bibigyan ka ng mga mabubulaklak na salita, tapos ang hindi mo alam, gusto na niya talagang kunin ang iyong bulaklak, di ba? May exchange of flowers palang magaganap. Kaya dapat talaga maging matalino ka, hindi lang sa pagboto, kundi sa mga taong papapasukin sa buhay mo. Okay, thank you. Ayan, sana ha, maprotektahan mo ang iyong pamilya kasi at the end of the day, ang gusto lang naman talaga natin ay maging mapayapa yung buhay na meron tayo at magiging mapayapa itong buhay na meron tayo at hindi tayo masyado mag-iisip pa ng kung ano-ano mga negatibo kung tama rin yung desisyong pipiliin natin. Tayo ang gumagawa ng sitwasyon natin. Tayo ang gumagawa ng destinasyon. No? Tayo ang talagang may mga patungo dun sa destinasyon natin. So wag natin gawing komplikado yung mga desisyon natin sa buhay nang sa gayon, yung resulta ay hindi rin maging komplikado. Okay? Okay, salamat, DJ. Salamat, Juana. Ingat lagi. Bye. God bless. Bye. God bless. Salamat. Ayan Ang pagpili ng taong papapasukin sa buhay ay parang pagpili ng kandidatong iahalal sa gobyerno. Hindi dapat magaling lang sa salita. Kasi marami talagang mabubulaklak magsalita. Yung iba magbibigay pa ng bulaklak. Yung pala ang gusto, ang iyong bulaklak. Pipitasin lang pala yung bulaklak mo. Magsosaluan lang pala kayo ng bulaklak. Charot with harot. So yun lang naman, kabisyo. Tandaan mo, ang matinong lalaki, matinong babae, hindi papayag at hindi magiging okay sa kanya na meron kang pamilya. Iiwasan ka niyan. As much as possible, magiging kaibigan lang siya sa iyo, ganun. Kasi nga alam niya kung ano yung boundaries niya. Rerespetuhin niya yon. Pwede naman maging magkaibigan ng babae at lalaki. Basta may boundary lang. Kasi hindi pwedeng lahat ng ginagawa ninyo mag-asawa, ginagawa niyo rin magkaibigan. Tandaan ninyo kung lahat daw ng bagay ay tinatrato mo na espesyal at importante, ibig sabihin nun wala talagang importante at espesyal sa buhay mo. Kung paano mo tratuhin ang asawa mo, ganun din yung pagtrato mo sa ibang tao. Kung hindi espesyal ang asawa mo, hindi espesyal ang asawa mo. Walang importansya ang asawa mo sa iyo kasi sa lahat ganun ki. Lagi kang may extra dun sa asawa mo, 'di ba? Extra service. Charot! Uy, darot. So anyway, kabisyo, if you wanna share top secrets, bukas na ulit. Magsama-sama tayo alas 9 ng gabi. Hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ako na, I don't know, pero sabi nila, magkamag-anak kami. Magpinsan. Every time may family gathering sa amin, andun din ang pamilya niya. Kahit nasa ibang probinsya sila nakatira. Ang tita niya, kapatid ng mama niya, at ang pinsan ko, pamangkin ng mama ko, nagkarelasyon, nagkatuluyan. Maraming tutol pero natanggap din naman kalaunan. May kaya sila sa buhay. He was really a spoiled brat. Kung ano gusto niya, makukuha niya. Then there was a time na bumisita sila sa probinsya namin. Birthday noon ng tita niya. Nakita ko siyang uminom ng soft drinks habang nakatitig sa akin. Boyish pa ako noon. Nilapitan ko sabay-sabi, "Hoy bata, anong tinitingin-tingin mo? May problema ka sa akin?" "Wala," sabay sagot niya at umalis. Saktong may kasiyahan sa barangay namin. Nagkayayaan kaming magpipinsan na manood ng mga pakontes. Gusto niya ring sumama. Matapos naming manood, pumunta kami ng fast food at lahat libre niya. Napasabi na lang ako ng galanting bata.
Fast forward. 8:30 noon, matutulog na sana ako nang may biglang sumigaw sa bintana. Fam! Fam! Dumungaw ako sa bintana sabay sagot ng, ano yun? Aba, ang nandun pala ay yung isa kong pinsan na close ni Paul. Tara, labas tayo, kain tayo ng balut. Sabi niya. Ha? Hindi ako makain ng balut? Nakalimutan mo? Sagot ko. Isa gumawag ang mama niya. Pinapauwi na siya sa probinsya nila. Parati pa rin nangungulit na sagutin ko siya. Doon kasi siya nakatira sa tito niya. So, eto yung sinabi ko sa kanya. Sasagutin kita. Pero bukas, umuwi ka na. Deal tayo? Feeling ko nung time na yun, para ako nagpapaamo ng bata. Nakakaloka talaga. At sumagot naman siya ng, oo, promise ko yun kapag tayo na talaga. Iniisip ko na baka infatuation lang naman yung nararamdaman ng batang to. LDR kami. Mawawala din yung nararamdaman niya. That time, nasabi ko kay mama yung tungkol sa amin. Tutol na tutol siya, ayaw na ayaw niya. Ang dami niyang sinasabi na kesyo, kamag-anak, na kami na naman ang susunod sa tito-tita namin na nagkatuluyan. Basta pabalik-balik. Ang huling narinig ko sa kanya, tigilan mo yan, hiwalayan mo yan ngayon. Alam mo naman, diba? Ay, natahimik na lang ako at nag-isip. Bakit pa ba kasi ako nagdadalawang isip na i-break si Paul? Wala naman akong gusto sa kanya. Naguguluhan ako. So that day, sinagot ko siya sa umaga at hihiwalayan ko din siya 10:00 ng gabi. Hindi ko alam pero hanggang ngayon tandang-tanda ko yung araw na yun. Nasa disco kami. Sumasayaw sabay sabi sa kanya, break na tayo. Ano? Sagot niya sa akin na parang naguguluhan. Sinabi ko sa kanya nang nakangiti. Sabi ko, ang daming ayaw, ang daming tutol. Sabi nila di pwede. Kaya ngayon doon sa wedding ng pinsan ko. Best man kasi siya. And it happened naman na bridesmaid ako. May part sa sarili ko na kinakabahan ako kasi alam kong magkikita kami ulit. Lahat ng merong role sa kasal, nandun na. Pero ako, nasa malayong upuan, nakatanaw, nakamasid. Ayokong lumapit kung hindi magsisimula ang kasal. Ang totoy-totoy noon, tumangkad, gumwapo, at mas naging macho na ngayon. Isa rin sa reason kaya ayokong makita niya ako kasi baka pagtawanan niya ako. Basta, ang gwapo niya na talaga, swear, yung pagkachinito na kapag ngumiti, matutunaw ka. So, no choice ako that time. Kailangan kong humarap sa kanya. Tinawag na yung pangalan ko sa list ng bridesmaid. Napatingin siya sa akin, ganun din ako sa kanya. Ngumiti siya, pero yung tipid na ngiti. Enjoy na enjoy siya sa pakikipagharutan sa kapwa ko bridesmaid. Which is hindi naman namin kamag-anak. Nairita ako that time na alidbadbaran ako sa mga tawa nila. Napatanong ako sa sarili ko, nagsiselos ba ako? Ano to? Hay, ewan. Hanggang sa venue, enjoy na enjoy pa rin sila. May boyfriend naman ako that time, pero ano ba tong nararamdaman ko? Nasabi ko na lang na, baka naka-move on na siya. Ano ba naman yung 10 hours na relationship namin? Matatawag ba yung relasyon? Erase na ako sa kanya. Pass niya na ako at okay na rin yun. So, eto na. While we are having a pool party, syempre overnight sa venue. Swimming kami ng mga kaibigan at pinsan ko. Nang biglang merong humila sa kamay ko. And then paglingon ko, ay, si Paul. Sabi niya sa akin, sabay abot sa bulaklak. Salamat, sagot ko. Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang unang ikakasal ah. Imbitahin mo ako ah, sabi niya sa akin. Sumagot naman ako ng, oo naman.
Alam ko na that time, gets na niya. Ayaw na niya. Sabi pa niya, okay na ako. Palagi kang mag-iingat ha. Tumangulang ako. Alam mo yung merong konting kirot. Alam ko, eto na siguro yung closure na hinahanap niya. After that, bumibisita na siya sa probinsya kapag may mga family gathering. Lumipat na rin kasi sila ng Maynila. And nag-aral siya ng medisina. Kapag umuwi siya, may dala siyang girlfriend, iba't ibang muka. Parang walang steady na relasyon. Then 10 years after what happened nung kasal ng pinsan ko, we got busy in our own lives. Hanggang sa nagpakasal ako sa asawa ko na ngayon. Birthday ng pinsan ko. At timing din na umuwi sila sa probinsya. Nandun si Paul, mga pinsan, anak ko at ang asawa ko. Hindi alam ng asawa ko yung past namin ni Paul. Paul smiled at me and I smiled back. After ng party, umuwi kami ng asawa ko kasi maaga pa siya sa trabaho. Naiwan yung anak ko kasi gusto niya pang maglaro kasama ng mga pinsan niya. Babalikan ko na lang kapag gusto niyang umuwi. And then nung bumalik ako para sunduin yung anak ko, sa malayong gate pa lang alam ko anak ko na yung hawak ng lalaki. Malapit sa gate ng bahay ng pinsan ko. Tapos, sabi ng mga bakla, "Oy Paul, kumusta ang Maynila? Nakakagwapo talaga, no? Kitang-kita sa itsura mo." At tumatawa ang lahat. Napatawa din ako. Ngumiti siya. Tapos sabi niya sa akin, "Tama ako. Ikaw ang unang ikakasal. Bakit hindi mo ko inimbita?" At sumagot naman ako sa kanya ng, "Busy ka na, di ba?" Ngumiti lang siya at ang sabi, "Ang daya. Alam mo, totoong pinaglaban naman kita nun eh. Kaso ikaw lang ang umiwas." Natigilan na lang ako. At ang sabi pa niya, "Pinaglaban kita kahit ayaw nila. Noong nabalitaan ko na buntis ka, ang sakit nun sa akin. Kay David ako nakikibalita tungkol sa'yo." Si David ang pinsan ko, by the way. Kahit hindi ako nagpaparamdam, alam ko ang nangyayari sa'yo. Ang taas na ng narating ko. Ang dami nang lumipas sa akin. Mga babae for the past 14 years. Pero pagdating sa'yo, back to zero ako. Ang galing ko mambola sa ibang babae, pero pag sa'yo, para akong nauupos. Sa'yo pa rin ako. Bakit ganun? Kahit alam kong may asawa ka na, gusto kitang mahawakan. Minahal mo ba ako nun? Natigilan ako sa lahat ng sinabi niyang yun. Gusto ko siyang And then, one time, nang magkita kami, parang ang dami niya pang gustong itanong. Tapos, ang dami niya pang gustong marinig na sagot sa akin. And then, sabi niya, "Wag mo na lang ipagkait sa akin yung tulong na ibibigay ko para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo naman yun. At alam ko hindi mo tatanggapin kung para sa'yo. Pakiusap, wag mong tanggihan basta para sa anak mo. Kahit yun lang, masaya na ako." Ay, ang dami ko naman talagang gustong sabihin sa kanya. Tungkol sa mga nararamdaman ko na may regret din ako. Pero mas pinili ko na lang sarilinin yun. Kung anong pigil ko nun sa nararamdaman ko dahil nga magkamag-anak kami. Dobleng pigil ngayon kasi may pamilya na ako. May asawa. At may anak. Pagkatapos nun, nang magka-chat kami sa Facebook, binlock ko na siya. Mas mabuti na siguro yun. Kasi ayokong magkasala sa asawa ko at ganun din siya. Siguro hindi lang kami meant to be. At kung naririnig man ito ni Paul, eto yung sagot ko. Oo, mahal kita, minahal kita. Pero hindi talaga pwedeng maging tayo uli. I just wait and I hope that one day you will find
your true love na kayang tumbasan ang ibinibigay mong pagmamahal. Muli, ako si Fam at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayokong magkaroon ng anak. Kaya tinraidor ako ng asawa ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Malu. At ito, ang aking secret file. Ewan ko, pero habang sinusubukan kong isulat ito, nakakaramdam ako ng pagod. Hindi kasi ako masaya. Wala akong sense of joy o peace sa kasalukuyan kong pinagdaraanan. Parang ngayon lang ako naka-feel na ayoko lahat ng mga nagaganap ngayon. Ganito ako ngayon kanega. And honestly, I don't know kung hanggang kailan. Ganito kasi yun. Ever since, I never had any plans to raise a family of my own. Kung sakaling tatanda ako, gusto ko asawa lang, pero walang anak. Tama kayo ng pagkakarinig. Ayokong magkaroon ng anak. Bakit? Kasi ayoko. Ganun lang yun kasimple. Hindi ko makita ang sarili ko na isang mother material o marunong sa parenting. Hindi ko rin nga ma-imagine ang sarili ko na nag-aalaga ng mga batang makukulit, naghahabulan, pasaway. Hindi ko naman nilalahat Klaruhin ko lang. I don't hate kids. I don't hate children. May mga pamangkin ako na mahal ko. But to have kids of my own, yun yung ayoko. Having my own kid is what I don't want. Iisipin mo pa lang yung pinagdaraanan ng isang buntis o pagdadaanan ng katawan mo sa pagbubuntis, sa pagdadala ng bata, sa sinapupunan mo for 9 months. Tapos, yung mga mangyayari once nanganak ka na. You'll have sleepless nights, may anak na halos 24/7 na magpapakarga sa'yo. Parang hindi na kaya ng katawan ko yung ganong klaseng responsibilidad. Hindi rin siguro kaya ng utak ko. I mean, let other women be mothers. Just not me. Okay, ang dami ko nang nasabi. But that's not really my point. Kundi, ayoko lang talaga. Ayoko lang magkaroon ng anak. That's it. Fast forward, I met Danny. Nagka-crush ako sa kanya noong bago pa lang ako sa workplace na pinagtatrabahuhan ko before. He was one of the team leaders. Pero hindi naman ako directly niyang na-supervise. But then yun nga, nagkaroon kami ng spark. So niligawan niya ako, sinagot ko siya, and we started a good relationship since then. But then from the very start, pinrangka ko na si Danny. Sabi ko, I don't want to have kids. If tayo man sa huli, gusto ko tayo lang. Sabi niya, no problem.
So ako naman, judging from his reaction nung sinabi ko yun sa kanya, I felt assured na payag siya sa kagustuhan ko na walang kids if ever magkatuluyan na kami at maging mag-asawa. After 4 years, ikinasal na kaming dalawa ni Danny. Simple lang yung kasal namin, kumbaga intimate. Walang mga kaek-eka na bongga. Simple lang yung venue, family and close friends lang ang imbitado. Simple as that. At lahat ng mga nasa kasal namin, alam naman na wala akong balak talagang magkanak. Pero hindi sila tumigil sa pangungumbinsi sa akin na subukan namin. Nasubukan ko. Rewarding daw ang feeling na magkaroon ng anak at makabuo ng isang pamilya kasama ang mapapangasawa ko. Mas kanong nasa reception na, even yung host, binibiro ako at ginugoyo. Baka raw mabuntis na ako agad sa kapugian ng mister ko. DJ Rocky at DJ Jello. Inaamin kong may mga pagkakataon na ang awkward para sa akin. Kung may ibang taong nagsasabi na wish nila boy ang panganay namin o di kaya girl, o hindi kaya nagtatanong kung kailan daw namin balak magkaanak? Ang sinasabi ko na lang sa kanila tingnan na lang natin. Pero yung totoo, ayoko talaga. Yun hindi ko lang masabi ng diretsyo. O ayoko lang ma-judge for my own choice. Few months after ng wedding namin ni Danny, panay na ang tanong ng in-laws ko sa akin. At maging ang parents ko, kailan daw ako mabubuntis. Kailan daw sila maging lolo o lola. Yung mga kapatid namin nagtatanong kailan daw sila maging uncle o auntie. Ako parang gusto ko na lang takpan ng mga tenga ko sa mga pabalik-balik nilang comments o tanong. Nakakarindi. Can't they just leave us alone? Yung mga ganong level. Kasi oo, kamag-anak naman namin sila kadugo. Pero hello, buhay namin tong mag-asawa. Pakialam nyo kung ayokong magka-baby, ayokong magka-anak. Baka mamaya mahirapan ako. Ipasa ko pa sa inyo ang responsibilidad. Gustuhin nyo kaya? Ako no. Ayokong gawin yun. Honestly, ramdam ko yung pressure ng family ko. Pati ng in-laws ko. But I guess, they do not want to accept the arrangement that I wanted with Danny. Wala ngang anak-anak We agreed to marry. We agreed na walang baby. We agreed na kami lang forever. Kaming dalawa lang. Pero ano ba yan? Ang daming gustong pumapel. And so, one day, something happened. Biglaan lang. At hindi ko namalayan. Para akong nabuhusan ng ice bucket sa ulo. Dahil sa nangyaring iyon. Isang araw, nagising akong naduduwal. Mga ilang araw na rin akong hindi komportable na gumigising. Pero, that day was quite different. Talagang ang sama ng timpla ng pagising ko. Kaya, mabilis akong pumunta ng banyo at dumuwal sa inidoro. Sa una iniisip ko baka indigestion, baka naparami lang ako ng nakain kagabi. Pero nung bandang tanghali na, iba na yung pakiramdam ko. Para akong nawawalan ng kontrol sa katawan ko. Medyo nahihilo na hindi ko maintindihan. Dahil may kinain naman ako at alam kong hindi ako nalipasan ng gutom pero may something talaga. Muntik na akong mahulog sa hagdan. Buti na lang, nahawakan pa ako ng kasamahan ko. Kasi kung hindi baka gumulong-gulong na ako pababa. And I could have died. Noong mahismasmasan ako, dinala ako ng mga kasamahan ko sa klinik para magpahinga. Something was clearly wrong.
Pero may tinanong sa akin yung nurse na ikinagulat ko. Miss, hindi kaya buntis ka? DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko malabo. Because I am taking contraceptive pills. Kaya for me, malabo. Malabong mabuntis ako. Sinabi ko yun sa nurse. But then, sinuggest niya pa rin sa akin na mag-take ako ng PT. Oo, pregnancy test. Just to be sure lang daw. So sinunod ko yung advice niya, DJ Rocky and DJ Jello. Nagpahinga ako sa clinic ng ilang oras, bumalik sa trabaho at umuwi. Pero lumipas ang ilang araw. Ganun pa rin. Pabalik-balik pa rin ang nakakasukang feeling. Yung gigising ako ng umaga na nakakasuka. Tas, naisip ko na lang bigla, shocks. Hindi na rin ako dinadatnan. To be honest, hindi ko naman talaga sinunod yung advice ng nurse na mag-take ng PT. Pinaramdam ko lang sa kanya na kunwari, oo, magta-take ako ng PT. Pero hindi naman. Because I was so sure. Pero yun na nga. Hindi kaya tama yung hinala ng nurse. Na baka buntis nga ako. Nagpipills nga kasi ako eh. Malabo namang mabuntis ako. Hindi ako makakabuo. Hindi ako mabubuntis. At dahil kumpiyansa naman ako na hindi ako magbubuntis, na-fatigue lang ang lahat. Sige na nga, nag-PT na ako. Confident akong pumasok sa banyo. Na negative ang resulta. Pero napakawalang niya. Wasak akong lumabas ng banyo dahil ang resulta, positive. Positive. DJ Rocky at DJ Jello, nagpipills ako pero nabuntis pa rin ako. Noong malaman ko yung resulta, hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan ng isang timba ng tubig na puro yelo, namutla ang buong katawan ko sa naging resulta. 2 guhit positive. Una kong naisip, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Ba't nakalusot to? Ba't positive? Hindi kaya yung may tinatawag lang sila na chemical pregnancy. Ano? Ayoko magbuntis. Dahil na-overwhelm na rin siguro ako, sinabi ko kay Danny ang lahat. Nag-PT ako. Positive ang resulta. Akala ko naman madidisappoint si Danny. Akala ko magagalit siya, hindi maniniwala. Pero anak nang, ang saya-saya pa niya. Tumalon pa ang asawa ko nang marinig niya ang balita. Magiging daddy na raw siya. Ako naman hindi makapaniwala sa reaksyon ng asawa ko. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa at bigla akong sumigaw. Put in naman, Danny. Di ba nga ayokong magkakaanak tayo? Hindi ba? Bakit masaya ka pa? Hindi ganito yung gusto kong buhay para sa atin. Ayoko ng anak. Ayoko ng sasampid sa ating dalawa. Ba't masaya ka? Akala ko ba ayaw mo rin? DJ Rocky at DJ Jello, naiyak na lang ako sa galit. Mismong asawa ko na inaasahan kong hindi matutuwa sa nangyari, kabaligtaran pa ang naging reaksyon. Ano yung niloko niya lang ako? Kunwari ayaw din niya magkaanak pero deep inside gusto niya pala. Tinago niya lang. Ano? Ina-expect niya na lang na once ikasal kami, magbabago lahat ng pananaw ko? Mababago rin yung desisyon ko na one day, gugustuhin ko rin magkaroon ng anak? Malinaw na malinaw since day one, ayoko nga. Pero bakit parang siya pa ang unang natuwa? Yun pala, gusto rin pala niya.
Pagkatapos kong ipaalam kay Danny yung PT result ko, nagalit ako sa kanya. Di ko siya kinubo. Later on, I found out something. For the past month, yung iniinom kong pills, hindi naman contraceptive pills. Nakalagay sa isang jar na may label ng brand ng pills na iniinom ko. Nung naubos, pinarefill ko sa asawa ko. Sabi ko ipagbili niya ako ng bagong jar. Bumili nga siya. Pero yung mga tableta, binuhos lang sa lumang jar. At ako naman ay assume na naiba lang yung kulay ng pills na iniinom ko. Pag-research ko sa Google, nung itsura ng tabletang iniinom ko, hindi pala contraceptive pills yun. Vitamins! For the past month, vitamins yung iniinom ko. Kasalanan pala ng asawa ko. Yung inaasahan kong pipigil sa posibilidad na bubuntis ako, yun pa pala mag-i-encourage sa katawan ko na magbuntis. So I confronted Danny, hindi na ako nakatiis, umamin siya. Pinressure siya ng pamilya niya. Pati sa marriage namin, may say pa rin talaga tong pamilya niya. Can't they just respect me? Can't they accept my decision? Besides, hindi naman uniko iho si Danny. May mga kapatid pa siyang lalaki. Doon sila maghanap ng apo. Na-stress ako as in stress ako sa nangyari. So ngayon, paano na to? Paano na to? Honestly, hindi ako masaya. Hindi ako at peace. Ayoko nga ng ganito. And this is not what I signed up for. At dahil sa mga pinaglalagok ko, I have to carry this baby for the next few months and see for myself how I am going to be a mother. Na clearly, ayoko naman. Simulat sa pool. DJ Rocky and DJ Jello, should I blame Danny for everything? Feeling ko, pinagtaksilan ako. I felt na hindi ko deserve na malinlang, mapagkaisahan, maisahan. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Yung para bang naisahan ako, na pagtulungan ako, na para magkaganito, and it hurts me. Because I did not envision myself going through this mess in my life. Hindi ko pagmamayari yung katawan ko. It's like there is an invader inside me. Hindi ko alam paano ko malalampasan ang stage na to sa buhay ko. Nakakapagod Sa part pa lang na iniisip ko ang mga pagdaraanan ko, nakakapagod na. Maybe some words from you or your listeners could help me get through this. Ano bang dapat kong gawin? How do I deal with the kind of betrayal that my husband showed me? Sa ngayon, magulo yung utak ko. I'm trying my best na iproseso lahat ng mga nangyari. And maybe you could help me come up with a good thought for everything I'm going through right now. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana rin ay wag naman kayong mag-conclude na masama akong babae for wishing not to be a mother at all. That's why I need help. I need your advice. Baka sakaling ma-realize ko ang hindi ko pa nare-realize at mabago ang perspektibo ko sa ganito. Again, salamat po. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Malu. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binembang ko ang lalaking sobrang gusto ng ate ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello.
lagi po akong nakikinig sa inyo. Sa tuwing ako ay gagawa ng mga gawaing bahay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko tuwing nakakapakinig ako ng serye ninyong Secret Files sa YouTube o Spotify. At sa kakapakinig ko, naisipan ko ring ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon, ako lang ang nakakaalam. Itago niyo ako sa pangalang Jenny. 31 years old. Mula sa Southern Luzon. At ito ang aking secret file. Balikan muna natin yung panahon na nasa high school pa lang kami ng ate ko. Itago natin sa pangalang Suzy ang ate ko. 2 taon ang pagitan namin ni ate. First year high school ako noon, siya naman ay 3rd year. Sa parehong paaralan kami nag-aaral noon. Noong mga panahong yun, inosente ako. Kung kumilos ako, para lang akong nasa elementary level. Hindi ko napapansin na nagiging dalaga na pala ako. Noon ka lang din yun napagtanto noong mga panahong may mga nagpapakita ng interes o pagkagusto sa akin. Madalas akong asarin ng mga lalaki kong kaklase. Na noong mga panahong yun, yun pala ang paraan nila para magpapansin sa akin. May iba sa kanila ay tinatago yung bag ko. O susulatan nila ng I love you yung bag ko gamit ang lapis. Iinisin ako at magpapahabol sa akin hanggang sa mapikon ako at isumbong sa ate ko, yung kaklase kong nangaasar sa akin. Siyempre itong ate ko naman to the rescue sa akin at inaaway niya yung mga lalaki kong kaklase. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang close kami ng ate ko. Isa lang ang kwarto naming dalawa. At madalas bago kami matulog, walang humpay ang kwento naming dalawa. Hanggang sa kalampagin kami nila mama gabi-gabi at sabihang tumigil na sa pagkukwentuhan at magsitulog na. Tuwing nagkukwentuhan kami ni ate, wala namang ibang bukang bibig ang ate ko kundi ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Na-crush niya since first year pa siya. Sobrang gusto at hangang-hanga siya sa lalaking yun. Eventually, naging best friend siya ng ate ko. At yung pagkagusto ni ate ko sa kanya ay inililihim niya. Yung lalaking yon ay itago na lang natin sa pangalang Jay. Madalas, pumupunta si Jay sa bahay. Minsan para mag-practice sila sa group activity nila. Sa pagkakakuwento ng ate ko, hinahangaan etong si Jay sa school, lalo na sa classroom nila. Pogi naman kasi itong si Jay, matalino. Member ng school varsity team, magaling sumayaw, magaling sa musical instruments, at sobrang ganda ng boses. Sa totoo lang, lahat naman ng sinabi ng ate ko ay totoo. Since same school naman kami. Kapag may program sa school, nakikita ko naman na ganun talaga kasikat itong si Jay. Pero bata pa kasi ako noon kaya hindi ko na-appreciate yun. Basta nakikita ko sa ate ko na gustong gusto niya yung best friend niya. Sa tuwing nasa bahay si Jay, kasama ang circle of friends ni ate, madalas niya akong batiin ng, "Hello." Ako naman ay sasagot ng, "Hello, kuya." Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam na eto
Yung lalaking gustong-gusto ng ate ko. Etong si Jay parang best friend lang ang tingin niya kay ate. That time, may girlfriend na rin to. Si ate naman walang boyfriend, walang manliligaw. Nung high school days namin, never kami nagka-boyfriend ng ate ko. Aside sa bawal pa, siguro hindi na siya tumingin ng jojowain. Ewan ko ba? Siguro kasi sobrang gusto niya si Jay. At masaya na siya sa punto na best friend lang siya o close sila. Fast forward, nag-open si Ate Suzy sa akin na nagpapakita na siya ng sign na nafo-fall na siya kay Jay. There was a time pa nga raw na desperada na siya. Na since close siya sa family nila Jay, pwede na siyang magstay doon sa kanila para makitulog. So ginawa nga yun ng ate ko. One time, may celebration. Uminom siya ng very light lang. Since hindi niya bet ang alak. Para lang makasabay sa mga tita at sa nanay ni Jay. Nang sa gayon ay makapag-bonding. Since open na siya doon as best friend naman siya, hindi umuwi ang ate ko, doon siya natulog. And guess what? Sa mismong kwarto siya ni Jay nakitulog. Ang samahan nila wala namang mali siya kuno. Pero sa ate ko, puno ng mali siya pala. Dahil nga super like niya itong si Jay. So ayun, nag-acting-actingan siya. Expecting na chance na niya yun. So hinawakan niya raw ang kamay ni Jay at sinabi niya, "Dito ka lang, Jay." Pero itong si Jay binitiwan ang mga kamay niya at sinabi sa kanyang, "Tulog mo na lang yan, Suzy, pahinga ka." Though hindi naman totally tinamaan ng ate ko, eme-eme lang niya yun to test itong si Jay. And unfortunately, wala raw naganap or anything na ina-expect niya. So na-realize niyang wala talagang special feelings para sa kanya ang best friend niya. Na-hurt siya kasi nga best friend lang ang tingin ni Jay sa kanya. Feeling ko nga, pa-fall itong si Jay. Naiinis ako sa tuwing nagdadrama sa akin ng ate ko. So fast forward, lumipas ang ilang taon. Medyo naka-move on naman na ang ate ko. By the time na college na siya, nagka-boyfriend na rin siya. At never na naming na-open up sa isa't isa yung kay Jay. Then year 2012 came. Inad ako ni Jay sa Facebook. Since friend naman sila ng ate ko. Siya, pa-view lang sa profile ko at nagwa-wave sa akin. That time, may boyfriend ako. At hindi ko masyadong pinapansin ang mga nagchat-chat sa akin bukod sa boyfriend ko at sa family members. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, medyo nandun pa rin yung galit ko kay Jay. Kasi nga hello, finrendzone niya yung ate ko. And then fast forward, my cousin and I decided to change our careers. So, susubukan naming maghanap ng trabaho sa Quezon City. Kasi, merong offer sa amin na trabaho that time. And then one time, may nag-message sa akin. Si Jay. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko ina-expect kung saan hahantong ang pagkakaroon namin ng communication nito ni Jay. That time, on and off kami ng boyfriend kong cheater. Nagkaroon ako ng oras na makipag-text at makapag-reply sa mga nag-message sa akin. At
At isa na rito sa mga nagte-text o nagme-message sa akin ay si Jay. Yup, naibigay ko ang number ko kay Jay. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong panay na ang reply at nakikipagkulitan na kay Jay. Then napunta na sa mga tanungan ang pag-uusap namin ni Jay. Things like body count. That time kasi dalawa pa lang ang naging boyfriend ko. Yung ex kong pangit at yung cheater kong boyfriend. Na that time cool off ang estado ng relasyon namin. Anyway, tuloy-tuloy na ang pag-chat namin ni Jay. Hanggang sa umabot na ang usapan sa dirty talks. Hello, first time kong maka-receive ng mga mahalay na salita. So nato-turn on ako. Like may mga usapan tungkol sa posisyon sa kama, kung ano ang favorite positions, ilang beses umaabot ang climax, mga ganong level. Then nag-decide na kaming magkita ni Jay. Since high school, yun na yung unang beses kong makita uli si Jay. It was like after 6 to 7 years. At base sa description ng ate ko about kay Jay, totoo ngang sa malapitan. Ang lakas ng dating niya. May looks talaga siya. Mabango, gentleman, maganda ang boses, yung parang mahuhubaran ka na agad pag magsasalita siya. Kako sa isip ko, loko-loko ka boy, friend rin zone mo ate ko. Pero sabi nga, ng demon side ko, sige nga tikman nga kita. So ayun, para nag-slow-mo ang lahat. May nangyari sa aming dalawa. Sinubukan namin ang iba't ibang posisyon. Pati na yung favorite ko, ginawa namin. Same din ang paborito niya. Sinubukan namin. And so far, all good naman. Inabot kami ng 3 rounds. Almost 5 hours lang yung itinagal namin kasi may pasok pa kinabukasan. And masasabi kong okay si Jay pagdating sa performance. At sa size, parang hindi lang akma sa height niya yung size ng ano niya. O siguro, mas malaki lang talaga ng bahagya kaysa sa ex kong cheater. Then after nang nangyari sa amin, hindi na tumigil si Jay kaka-message sa akin. There was even a time na sobrang busy ako sa paghahanap ng malilipatan na boarding house namin ng cousin ko. Then suddenly, nag-offer itong si Jay na samahan kaming maghanap ng boarding house. Hanggang sa sinadjust niya sa amin na what if, isa na lang ang uuwian namin. So ang ending yung hinanap namin, good for 2 rooms na. Sa amin yung isa, at sa pinsan ko naman yung kabilang room. Idea yun ni Jay. At siya pa itong excited. Oo na lang din ako ng oo. But deep inside, no way. Hanggang sa siya na ang naghanap ng naghanap. At tuloy pa rin ang pagme-message niya. Pero matamlay na akong nagre-reply sa kanya. 5 messages niya, isa na lang ang reply ko. More on, okay, sige, mga ganong klaseng sagot. Hanggang sa isang araw, tuwang-tuwa siyang ibinalita sa akin through text na nakahanap na siya. And excited na siyang maglipat at makasama ako doon sa paupahan na nakita niya. DJ Rocky at DJ Jello. Isang beses lang na may nangyari sa amin. And that time, na excited na siya, hindi ko na siya na-replyan ever. Ginost ko na siya. At hindi na ako nagparamdam. Maraming messages and calls. Pero hindi ko na yun sinagot. In-unfriend ko na rin siya sa Facebook account ko. Minessage pa niya ako sa Facebook. Kaya
Binlock ko na rin. At ayun, nawala na lang ako na parang bula. Then after 3 years, ibang account naman ang ginamit niya. Nag-message ng hi sa akin. Kasunod nun, kinumusta ko pero ang ginawa ko, binlock ko lang din agad. Ayokong malaman ng ate ko ang tungkol dun. O kahit sino pang tao. Pipiliin ko na hanggang dun lang yun. Ayokong malaman ng ate ko ang lahat-lahat. Napagdesisyonan ko na habang buhay kong itatago yun. Pero at least, na-share ko rito ang tunay na napagdaanan ko. Kontento na ako na mapakinggan ang isinulat ko sa isa sa mga araw ng pakikinig ko sa YouTube channel or Spotify ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa, DJ Rocky and DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jenny. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kami na. Pero may kausap pa rin siyang iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Isa ako sa mga tagahanga ninyo. At palagi akong nakasubaybay sa programa ninyo. Sana po mabasa ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bam. Isang college graduate mula sa Mindanao. At ito, ang aking secret file. Few years ago, may nakilala akong isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Iya. Nafi-feel ko na si Iya na ang babaeng pakakasalan ko. Maganda siya at mabait, kaya niligawan ko siya. Sinagot naman ako ni Iya noong July ng taong 2018. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin, kahit marami ang pagsubok na pinagdaanan namin. Hinarap namin yun lahat. Ika nga, wag mo raw bibitawan kung gusto at mahal mo talaga. Kumapit ka lang hanggang dulo. Yun ang advice na pinanghawakan naming dalawa sa relasyon namin. We've been through good and bad times. Maraming tao ang tumutol sa relasyon namin. Kahit anong klase lang ng mga paninira ang naririnig ni Iya that time. Pero kung kaming dalawa lang ang pag-uusapan, masaya naman kami. As in na itatawid namin ang pang-araw-araw na wala kaming iniisip na masama para sa isa't isa. Walang duda, walang maling hinala, lahat maayos, lahat maaliwalas, lahat tama. Hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown. Dito na sa puntong ito, nagkaroon ng kalabuan ang relasyon namin. DJ Rocky at DJ Jello.
Nagtiwala ako ng lubos kay Iya. Dahil mahal ko siya. Yun nga lang, yun din ang dahilan kung bakit ako nasaktan. I trusted Iya so much na akala ko hindi niya ako lolokohin. Nasira kasi ang cellphone ko noon na touchscreen. Kaya keypad lang ang gamit ko. At sa text lang kami noon nagkakausap. At this point, bibihira na rin kaming magkatawagan. Then nakabili ako ng cellphone na touchscreen. Pagkabili ko, inopen ko ang Yahoo account ni Iya. Naghihinala na rin kasi akong may nangyayaring hindi ko alam. DJ Rocky at DJ Jello. Tama nga ang hinala ko. May mga nakita akong chat kung saan iba't ibang lalaki ang kausap ni Iya. Binuksan ko rin ang Facebook account niya. Pero nakita kong deleted na ang mga conversation. Nagalit ako at nag-away kami. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan at nag-usap. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaayos din kami. At balik na naman kami sa dati, na parang wala lang nangyari. Pinatawad ko naman siya, kasi mahal ko eh. Hindi ko pa rin kayang mawala si Iya sa buhay ko. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin naman siya. Pero akala ko, tuluyan ng gaganda palalo ang samahan namin. Hindi pa rin kami nakaligtas sa mga away-bati naming dalawa. Minsan, umaabot na nga sa puntong magbe-break na kami. Pero kinabukasan, nagbabalikan din naman kami. Fast forward November 18. Merong nireto na lalaki kay Iya ang pamilya niya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Arranged marriage. Sa totoo lang, parang gumuho ang mundo ko nung malaman ko na merong ganun ang pamilya ni Iya para sa kanya. Alam naman nila na may boyfriend na si Iya. At kilala nila kung sino yun, ako. Pero bakit parang ang dali-dali lang sa kanila na balewalain ang katotohanan yun? Dahil ba yun sa nakasanayang tradisyon? Hindi na ba yun pwedeng magbago? Hindi na ba yun pwedeng palitan ng mas nararapat? Nakataga na ba yun sa bato? At yun lang dapat ang sinusunod ng pamilya nila, ng lipunan? DJ Rocky at DJ Jello, wala akong magawa noon. Wala akong ibang magawa kundi ang maghintay. Iniisip ko, sana merong mangyari para hindi matuloy ang kasal. Kung ano man yun, hindi ko alam. Napapaisip ako, may pag-asa pa ba na hindi matuloy ang kasal nila? May pag-asa pa kaya kami ni Iya? At pagkatapos ng 9 na araw na paghihintay, nahanap ko ang kasagutan sa mga tanong na iyon. Nalaman ko na hindi natuloy ang pagpapakasal nilang dalawa. At muli kaming nagkabalikan ni Iya. Siguro hindi nagkasundo ang mga magulang nila. Kaya nagkaganoon.
First week ng December, lumuwas si Iya ng Maynila pero bumalik din nung January. Dahil may sakit na pala ang tatay niya. Palala ng palala ang sakit. DJ Rocky at DJ Jello, hindi naman ako diskumpiyado kay Iya pero akala ko talaga ay titigilan na niya ang pakikipag-usap sa ibang lalaki. Akala ko tapos na yun. Face lang, kumbaga, ng relasyon namin. Pero pagdating niya galing ng Maynila, hindi pa rin pala siya nagbago. Nag-e-entertain pa rin pala siya ng iba. Habang at kahit kami pang dalawa. Nakita ko sa cellphone niya ang mga usapan niya sa ibang lalaki. Nag-I love youhan ba naman sa ka-text? Nagalit ako ng husto. At tuluyan kong nasira ang cellphone ni Iya. February 8 nalaman ko na lang na yung nireto sa kanya noon, syota niya na rin pala ngayon. Pinagsabay pa pala kami. Kaya ang ginawa ko, nakipagkita ako sa kanya. Nakipag-usap ako. At hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit sa mga nalaman ko. Na may nangyayari pala sa kanilang dalawa nang hindi ko alam. At ako namang itong si tanga, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin siya. Itinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Iya. Sa kabila ng harap-harapang pakikipag-usap niya sa ibang lalaki. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, tinanggap ko pa rin si Iya. Hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Paulit-ulit na lang sinasabi ni Iya na titigilan na raw niya yung lalaki. Pero maski hanggang ngayon, hindi pa rin niya matigilan. Tuloy pa rin ang communication nilang dalawa. Then umabot na sa puntong hindi ko na kinaya. March 14, nakipaghiwalay na ako kay Iya dahil masakit na masyado. Harap-harapan na niya akong ginagawang tanga. Then March 18, may hindi inaasahang pangyayari sa pamilya ni Iya. Namatay ang papa niya. Hindi ko noon magawang mag-text sa kanya para makiramay. Dahil masyado pang masakit ang mga nagawa niyang mali sa akin. Sinusubukan ko rin kasing mag-move on noong mga panahon na yun. Naaawa naman ako sa kanya pero yun nga, hindi ko kayang makiramay sa kanya. At ngayon, sinusubukan ko na kalimutan siya. Tinext niya ako uli. Pero hindi ko siya masagot-sagot. Pabalik-balik siya sa mga alaala ko. Hindi rin ako makatulog minsan sa gabi. At eto na naman, bumabalik na naman ang pagkamiserable na buhay ko. Sana balang araw pag nagkita kami, sana masaya na siya at successful na rin sa buhay. Ipinapanalangin ko na lang na sana alagaan siya nung lalaking yun. Katulad ng pag-aalaga ko sa kanya noon. Sana pag may problema siya, i-comfort siya nung lalaki. At tulungan siya sa mga problema niya. Sana mas mahalin siya ng sobra pa sa pagmamahal na naibigay ko. Sana rin araw-araw siyang maging maligaya at hindi sinasaktan. At kung sakaling kailanganin niya ako,
Andito lang naman ako para sa kanya. Sana marinig niya ang mga salitang ito. Alam ko kasing parehas kaming fan ng programa na Secret Files. Mag-ingat ka palagi, Iya. At mahal na mahal pa rin kita. Muli, ako si Bam. At ito, ang aking secret file. Tutulog, mahal? Kanina ka pa nakatutok dyan sa phone mo ah. Oh, seafood na naman. Parang sarap kasi. Ewan ko ba? Bigla akong nag-crave. Ikaw ba? Gusto mo rin? Teka, bakit parang patibong yung tanong mo? Ano na naman binabalak mo ha? Hindi ka naman siguro naglilihi no? Hoy, hindi ah. May bago kasing bukas na seafood resto sa bayan. Nakita ko lang sa mga poster kanina nung pauwi ako. Grabe, parang ang sarap. Ah, kaya pala kanina ka pa nanonood ng mukbang. Planado tong eksena mo, sure ako. Oo naman, plinano ko talaga. Sabi ko na eh. Iniisip ko nga, sana yayain tayo ni Jun bukas. Kaso, baka busy ka. Ha? Bukas agad? Oo, Miyerkules na ngayon tapos sa Sabado na birthday ni Jun. Kung di pa tayo lalabas bukas, kailan pa? Pwede naman. Tapos ko na rin yung report ko for the week. Maaga akong makakapag-out bukas. Sama na rin natin sila Ate Beth at mga bata. Sama na naman. Parang kailan lang magkakasama kami. Kailangan ba talaga laging kumpleto? Okay lang ba sa'yo, mahal? Teka. Huwag na pala. Birthday din naman ni Jun sa Sabado. Hayaan na lang natin siyang pumili kung saan niya gustong kumain. Sure ka? Oo, para tipid na rin. Titiisin ko na lang muna tong cravings ko. Sige. Oh, halika na. Matulog na tayo. Bukas mo na lang ulit ipagpatuloy ang mukbang marathon mo. Okay. Dear Love, ako si Ira, Mrs. ni James. Anak namin si June. Matagal na kaming kasal. 8 taon na. Maayos naman kami. Wala kaming malaking problema. Pero may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa asawa ko. Kung bored ba siya sa amin? Sa akin at sa anak namin. Kasi sa tuwing yayayain ko siya lumabas, bihira kasi na kami lang pamilya. Parang bilang lang sa daliri yung mga pagkakataong lumabas kami ng kami lang. Kadalasan, kasama namin palagi yung pinsan niya, tita niya at kung sino-sino pong mga kamag-anak. Pagod na ako. Mabait naman sila sa amin. Lahat sila. Pero hindi ba pwede na minsan lumabas kami na kaming 3 lang? Minsan, gusto ko lang maramdaman na amin ang mundo. Kahit sandali lang. June, anak! Bumangon ka na! Baka malate ka pa sa school mo. Mahal, ikaw nga kumulit sa anak mo. Ihahanda ko lang yung baon niya. John, anak! Kumain ka na dito. Kanina ka pa ginigising ng mama mo. Ano pong ulam? Ano pa ba? Di yung paborito mong hotdog at itlog. Ayun! Gaganaan na naman po akong pumasok sa school. Dapat lang. Kasi sinarapan talaga ng mama mo ang pagprito ng ulam mo. Ah, nga pala anak. Malapit na birthday mo. Saan mo gusto kumain? Pwede po bang sa Mr. Chicken na lang? Di ba kakakain lang natin doon kasama ng mga pinsan mo nung nakaraan? Wala ka bang ibang gusto? What if doon na lang sa seafood resto? Gusto mo ba subukan doon, anak? Oo nga, Mama. Sakto, parang gusto ko rin kumain ng hipon at crabs. Oh, di ba, mahal? Sabi ko sa'yo eh, nakakatakam talaga mag-seafood ngayon. Kayong mag-ina talaga, naku. Pare-parehas kayo ng hilig sa pagkain. O sige, doon na lang tayo sa seafood resto. Yay!
Oh, chill ka lang muna, anak. Baka masyado kang ma-excite. Hindi ka pa makapag-focus sa school activities mo, ha? Hindi po, Papa. Gagalingan ko pa nga palagi para maging very good po ako sa inyo ni Mama. Tama yan. Oh, sakto. Libre daw si tita mo, pati anak niya sa Sabado. Isama na rin natin sila. Ay, Oh, bakit anak? May problema ba? wala po. O siya, ubusin mo na yung pagkain mo. Baka malate ka pa sa school. Oh, papasok na ako sa opisina. Mahal, mauna na ako. Mama! Oh, anak, saan ka naman galing? Ang dumi-dumi na uniform mo, oh. Maaga po kasi kaming pinauwi ni teacher. Kaya naglaro po muna kami ng mga kaklase ko sa playground. Naubos mo naman ba yung baon mo? Siyempre naman po. Paborito ko yun eh. Aba, mabuti naman. Oh, halika na muna, umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng hapunan natin. Okay po. Mama, bakit po palaging sinasama ni Papa sila Tita Beth? Ayaw po ba ni Papa na tayo lang muna? Hindi ko rin alam sa papa mo eh. Siguro gusto niya lang makipag-bonding sa kapatid niya at sa mga pinsan mo. Kaya palagi niya silang sinasama. Kasi po, palagi na lang silang sumasama sa banding natin tatlo ni Papa. Ang takaw pa ni Ronron. Palagi niyang inuubos yung pagkain. Yun kasi ang gusto ni papa mo, anak. Kaya kailangan nating intindihin. Pero alam mo, sa susunod, susubukan nating isuggest yan kay papa mo. Sa birthday ko po kaya, pwede po bang tayong tatlo muna ni Papa ang kumain sa labas? Di ba po sabi niyo ni Papa, ako naman po ang masusunod sa birthday ko. Dali na ma, sabihin mo po kay Papa. O sige anak, mamaya pag uwi ni papa mo, itatanong natin yan. Hindi lang pala akong nakapansin nun. Pati pala si June. Sa totoo lang, nakakabahala para sa isang bata na maramdaman niyang parang hindi siya sapat. Bilang ina, pinaliwanag ko kay June na kailangan niyang intindihin ang papa niya. Kaya sinubukan kong kausapin si James tungkol sa request ng anak namin. Noong una, ayaw niyang tanggapin. Sinabi pa niya na sinabihan na raw niya si Beth na sumama. Narinig ni June ang maliit naming pagtatalo ni James. At siya na mismo ang nag-request sa papa niya. Sa awa ng Diyos, pumayag si James. Aaminin ko, sobrang na-excite ako nung pumayag siya. Sa wakas, makakapag-bonding na rin kami ng kaming tatlo lang. Inisip ko pa nung pagkakataong yun, na sana mas maging masaya ang birthday na yun ni June. Mahal, nabigay mo na ba sa staff yung cake ni June? Oo, sasabihan ko na rin kung kailan siya kakantahan. O anak, masaya ka naman ba ngayong birthday mo? Opo, Mama. Thank you po sa inyo ni Papa. Tinupad niyo po yung request ko. Ang saya-saya ko po. Buti naman anak. At dahil dyan, may surprise pa kami ni Papa para sa'yo. Ano po yun, Ma? Pikit ka muna. Tapos bibilang tayo hanggang 3, okay? Sige po. 1, 2, 3! Happy birthday, June! James, bakit nandito sila, be? Pinapunta ko na rin sila. Kasi sayang naman yung birthday ni June kung tayong 3 lang. O, di ba? The more the merrier. Ron! Ikaw na naman? Anak, di ba mas masaya ang birthday pag mas maraming kasama? Akala ko po ba, Papa, tutuparin niyo po yung request ko. Sinungaling po pala kayo. Anak, yung bibig mo. Mama! Hayaan mo na. Sa susunod na lang yung request mo, anak. Ano ba yung request ni June? Baka pwede pa naman pagbigyan. Ang request ko po, gusto ko kami lang Kaming 3 muna sana magpapakuha para may bago kaming family picture. Sige na. Beth, upo na muna kayo. Mama! Mamaya na lang pag-uwi, anak. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Talaga ba, James?
Akala ko ba nangako kang tayong tatlo lang sa birthday ng anak mo? Ano bang masama sa ginawa ko? Kapatid ko si Beth. Hindi masamang isama ang pamilya sa ganitong selebrasyon. O bakit? Gusto mo bang itanim sa utak ng anak natin na magdamot sa sariling pamilya? Hindi yan ang punto ko. Nangako ka sa anak mo. Di ba nag-usap na tayo? Tapos ano? Harap-harapan mong ipinakita na nagsinungaling ka sa kanya? Oh, sino ngayon ang mali ang tinuturo? Ano? Kakalimutan ko na lang na may sarili rin akong pamilya? Alam mong hindi yan ang intensyon ko. Ang gusto lang namin ni June, magkaroon tayo ng oras na para sa atin. Yung tayong tatlo lang. Bakit? Nagkulang ba ako bilang asawa? Bilang ama? Bakit gusto niyong pagdamutan yung pamilya ko? James, magsabi ka nga. Nababagot ka ba sa amin ng anak mo? Ano? Hindi. Bakit naman ako babagot? Dahil yan ang nararamdaman namin. Lagi mo nalang pinaparamdam na hindi kami sapat para sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Kasi mas pinili ka naming intindihin. Pamilya mo rin kami. Kami ang pamilya mo. Walang masama na isama mo sila. Pero minsan, bigyan mo naman ng halaga yung oras mo para sa pamilya natin. Dapat kami ang priority mo. Dear Love, akala ko masayang araw yon para kay June. Para sa amin. Pero, hindi pala. Sa halip, nauwi yun sa isang komprontasyon. Mabigat at puno ng mga bagay na kinimkim. Matagal hindi umimik si James. Siguro, nag-isip siya. Siguro, sa wakas, hinarap niya ang sarili niyang pagkukulang. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, humingi siya ng tawad sa anak niya. Sa pangakong hindi niya napanindigan. Bumawi naman siya agad pagkatapos nun. Ewan ko, pero pakiramdam ko, mabuti na rin nangyari yun. Kinailangan naming lahat ng sandaling yun. Masakit man, pero maayos ang naging resulta. Para maintindihan ni James na kami na ang pamilya niya. Mukhang naintindihan naman niya ang gusto namin mangyari ni June. Hindi naman yun paglayo, kundi pagbalanse. Hindi masama na isipin ang kapakanan ng iba. Hindi masama na lumabas, makihalubilo o magkaroon ng ibang kasama. Minsan nga, totoo ang the more the merrier. Pero para sa akin, prioridad dapat ang pamilya. Hanggat kaya mo, sulitin mo lahat ng oras na meron kayo. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Magaling magsulat, pero ikukwento ko sa inyo ang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Trixie. 33 years old. May asawa, anak, at taga Quezon City. Maganda, sexy, matalino, mabait, at ideal girl daw ako. Kaya naman, maraming nanliligaw sa akin nung dalaga pa ako. Pero, namumukod tanging asawa ko lang ang naging boyfriend ko. At siya rin ang pinakasalan ko. May pagmamalaki ko na siya ang nakauna sa akin. Nagpakasal kami at nagkaroon ng anak. Masaya naman kaming pamilya. Pero tulad ng lahat ng pagsasama, hindi rin perpekto yung amin. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, hanggang sa kinasal kami, at ilang taong pagsasama, bilang babae, ako ang nag-a-adjust para sa pamilya namin.
Pinagtatakpan ko siya sa pamilya ko. Kasi alam ko na hindi siya gaanong kagusto ng magulang ko noon. Marami akong pinalampas na issues para maging maayos lang yung pagsasama namin. Ako kasi yung taong mag-a-adjust para sa kaibubuti ng nakararami. Nakasanayan ko yung pag-iinom niya. Natatakot ako na every time na nakainom siya, matindi pala siya. Nung mag-asawa na kami, matindi siya pag nalalasing. Nagbabanta siya na aalis, sasakay ng kotse, ng lasing. Siyempre ako naman mag-aalala, inaamo ko siya kasi baka maaksidente pa. May mga pagkakataon din na pinagmumura niya ako at pinagseselosan ng wala namang batayan. Alam ng Diyos ng mga panahon na yun na wala naman akong ka-textmate at pinaghahihinalaan niya ako. Tinukutukan niya din ako ng baril. Kahit ang anak namin, nagagawan niya ng hindi maganda. Hanggang sa natatakot din. Ramdam ko din na hindi niya kami priority. Ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba ng trato niya sa pamilya niya kaysa sa akin. Nakikita ko din yung mga nakikipag-chat na babae at mga planong pagtatagpo sa cellphone niya. Pero binaliwala ko lahat. Hanggang sa kaya ko. Pinilit kong unawain palagi ang sitwasyon niya. Wala siyang naririnig halos mula sa akin. Yun din siguro yung pagkakamali ko kasi nawalan kami ng communication. Tama nga yung ibang nagsasabi na dumarating ang panahon sa mag-aasawa na parang nawawalan na kayo ng gana. Kasi yung dating pagpapahalaga mo sa maliliit na bagay, ngayon, hindi na na-appreciate kasi nakasanayan na. Dumating din yung panahon sa relasyon namin na parang come what may na lang. Daily routine. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time na nanawa na rin ako. Lahat ng sermon, pasok at labas lang sa tenga. May times pang ang sinasagot ko siya sa utak kapag nagmumura siya. Yung tipong makaganti man lang ako. Nakaririndi kasi sa buhay yung lagi na lang ganun. Fast forward. Nagkaroon kami ng lack of communication. Ewan ko if normal lang sa kanya na ganun kami o ako lang yung nakararamdam. Basta alam ko na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. All the sacrifices. At ayun nga, si Ram, asawa ko, hindi niya na ako nang ma-text ako ni Dan. Nakuha raw yung number ko mula kay Hela. He made an alibi lang para makuha yung number ko. Naging komportable kami sa isa't isa. Marami kaming things in common. Alam niya na may asawa ako. Pero nanligaw pa din siya sa akin ng patago. Sabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mahiwalayan si Hela, ang kaibigan ko, kasi magpapakamatay ito para kay Dan. And since I'm married, talagang tago. Hindi ako formal na nagpaligaw. Pero maniwala kayo, tinanggihan ko siya. Kasi alam kong masasaktan ko ang pamilya ko at kaibigan ko. Pero itong si Dan, mapilit siya. Naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang makita ako. Consistent
He made me feel special and worth it. He stalked me and he consistently called me. Na sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa kanya? At inaamin ko, dahil sa gestures niyang yun, kinilig ako. So ayun, we started as close friends, pero nagkarelasyon din kami. Ang hirap palang itago na every time magkakasama kami, may ganong setup na may understanding kami ni Dan. Tapos makikita ko sila ng merong sumusunod sa aming babae. At ayun nga, nahuli kami ni Dan na magkasama nitong babaeng to. Nung time na yun, sadyang desidido na akong tapusin ang lahat sa amin. Sa mismong mall na yun, dapat sasabihin ko na ayoko na. Kaya lang, yung babaeng nag-iskandalo sa amin ay nagpakilalang asawa niya. Sinampal niya ako, sinabunutan at tinadsyakan. Pero hindi ako lumaban. Yung babaeng yun pala ay ang official wife or legit wife ni Dan. Hindi ko alam yun. Habang sinasaktan ako ng pisikal, naiisip ko na lang, siguro karma ito sa lahat ng mga ginagawa ko. At isa ko pang naisip, wag naman sanang makarating sa pamilya ko. Nagalit ako kay Dan. Sabi ko, hindi ako lumaban kasi ayoko ng iskandalo. Tsaka nagulat ako. Kaya lang sabi niya sa akin, hindi daw totoo na yung babaeng yun ay asawa niya. Then, sa lahat ng nangyari, lalo akong nainis sa mga nalaman ko tungkol ang nangyari. May mga chismoso sa paligid. Deserve naman talaga niyang malaman ng totoo. Nagalit si Ram. Nung una tinanggap niya pa ako, pero may lamat na. Si Dan naman, iniwan na lang ako bigla sa ere. Ewan ko kung kasama siya ng kaibigan kong niloloko din niya o bumalik na sa partner niya. Masaklap kasi nalaman ko na si Dan tinatanggi ako sa lahat na para bang hindi ako kilala o para bang wala kaming pinagsamahan. Para lang mapagtakpan siya kung ano-anong kwento ang sinabi niya para mailihis sa akin. Ang sakit sobra. Feeling ko basahan na lang niya ako na itinapon. Para lang maisalba yung sarili niya at makaiwas sa gulo. Ang galing niya. Pati kaibigan ko nabola niya. Pinagtakpan din niya si Dan. Kahit alam niya kung ano talaga yung nangyari sa amin ni Dan. Malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan. O malapit sa iyo sa panahong problemado ka. Hindi ako napatawad ni Ram ng lubusan. Nasa kanya yung anak namin. Noong una pinilit naming ayusin, pero kitang-kita ko yung panrurumi niya sa sariling pagkakamali ko. Para bang kapit na kapit sa akin yung dumi na malalapit niyang kaibigan. Pero naiintindihan ko kasi ako ang may sala. Sa ngayon hindi ko alam kung nasaan si Dan. Si Dan na sumira ng buhay ko. Hindi ko na rin nakikita ang asawa kong si Ram at ang anak ko. Kasi lahat galit sa akin.
sa mga problemang dumarating, sa mga pagbabati ko sa akin sa social media mula sa partido ng asawa ko at mga babae niya. Sa mga taong malilinis na akala mo perpekto kung makisawsaw sa issue ng buhay na may buhay. Na imbis umunawa, lalong nagpapasira ng samahan namin. Hindi nyo alam kung gaano kasakit mawalan ng pamilya sa isang pagkakamali lang. Hindi nyo alam kung paano ako nakakaranas ng depresyon ngayon na para bang unti-unti akong pinapatay. At isa pa sa napakasakit na nararanasan ko ngayon ay yung hindi ko kayang magpakaina sa sarili kong anak. Bilang isang ina na hindi niya kapiling yung anak niya. Walang araw na hindi ko inaalala yung anak ko. Gaano man ako kasama sa paningin ng lahat. Alam ko, naging mabuti pa rin akong ina. Kahit naging mapusok ako. Life is so unfair. Really unfair. Sa ngayon tinatanong ko yung Diyos kung deserve ko nga ba yung parusang to. Yung minsang pagkakamali, kailangan ba kawalan agad ng pamilya yung isukli sa akin? Madami naman dyan sa akin na mas grabe pa at mas walang hiya. Pero bakit ako? Ang gusto ko lang naman ay sumaya. Sumaya ako ng panandalian, tapos ito ang kapalit. Oo, inaamin kong maling-mali ako. Pero nagsisisi na ako. Hindi na nagparamdam si Dan, si Ram at anak ko, hindi ko na nakikita. Humingi ako ng tawad last month kay Ram sa huling pagkakataon pero wala siyang reply. This month, sabi ko hindi na muna ako manggugulo pa. Nakahingi na ako ng tawad kahit walang reply. At patuloy akong humihingi ng tawad sa Panginoon dahil sa nagawa ko. At sana dumating ang panahon na mapatawad ako ng mag-ama ko. Kahit nasa kabilang buhay na ako. I guess, only miracle can cure me. This is my last stage. Yes, I'm sick. And I'm dying soon. Kaya piece of advice, life is really short. Make good memories.